Ang batas ay pinapatupad upang maprotektahan ang karapatan ng mga mamamayan. Kung kaya't mayroon din mga batas na tungkol sa sektor ng agrikultura. Magandang hapon sa inyong lahat, kami ang ika-4 na pangkat at tatalakayin natin ngayon ng Aralin 5 na tungkol sa batas pagdating sa sektor ng agrikultura o mga batas tungkol sa lupa. Ang sektor ng agrikultura ay maraming kinakaharap na suliranin na nakakaapekto sa bansa, kung kaya't ang ating pamahalaan katuwang ang iba't ibang sektor ay gumagawa ng batas o hakbangin upang pag-ibayuhin at paunlarin ito. Sa aralin na tatalakayin, inaasahan na ating maiisa-isa ang mga patakarang nakakatulong sa sektor ng agrikultura at masusuri ang mga patakarang ito. Ating unahin ang Land Registration Act ng 1902. Ito ay naging batas noong 1902 sapagkat ito ay ipinasa noong ika-6 ng Nobyembre ng nasabing taon. Ang Land Registration Act ng 1902 ay sistemang torrent sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano na kung saan ang mga titulo ng lupa ay ipinatalang lahat. Ang batas na ito ay naglalayong bumuo ng Land Registration Court na siyang nagpapatupad ng torrent system sa lupa at pagmamay-ari ng mga real estate. Ang titulo torrents ay sistema ng pagpaparehistro ng titulo ng lupa na nagbibigay ng patunay ng pagmamay-ari sa pangalang nasa rehistro, na ipapasa ang pagmamay-ari ng lupa sa pamamagitan ng pagrerehistro sa titulo sa halip na ibang katibayan. Ang torrent system ay ipinapatupad sa mga pribado at publikong pagmamay-ari ng lupa. Ang sistemang ito ay nakakatulong dahil karamihan sa mga lupaing pagmamay-ari o okupa ng mga tao sa buong bansa ay hindi sakop ng mga ibinibigay na titulo ng pamahalaan. Public Land Act ng 1902. Nakapaloob dito ang pamamahagi ng mga lupaing pampubliko sa mga pamilya na nagbubungkal ng lupa. Ang bawat pamilya ay maaaring magmay-ari ng hindi hihigit sa 16 na ektarya ng lupaing. Sa madaling sabi, ang batas na ito ay nagbibigay daan upang mabigyan ng lupaing pangpubliko ang mga pamilya ng nagbubungkal ng lupa. Batas Republika bilang 1160. Ang batas na ito ay napatupad noong administrasyon ni Pangulong Ramon Magsaysay. Nakapaloob dito ang pagtatatag sa National Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA na pangunahing nangangasiwa sa pamamahagi ng mga lupain para sa mga rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan. Isinasaad dito ang pagpapahintulot sa gobyerno ng pagbibigay ng lupa sa mga rebelde na nagdesisyon na iwanan ang pag-aalsa. Binibigyan din nila ang mga pamilyang walang lupa. Layunin nito ang pagpapabuti sa sistema ng irigasyon upang mapalakas ang produktibidad sa agrikultura. Dumako naman tayo sa Batas Republika bilang 1190 ng 1954. Ito ay batas na nagbibigay proteksyon laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at pandaraya ng mga may-ari ng lupa sa mga manggagawa. Ang layunin nito ay maproteksyonan ang karapatan ng mga manggagawa sa isang lupa. Sumunod naman tayo sa Agricultural Land Reform Code. Ito ay nagsimula ng isang malawakang reforma sa lupa na nilagdaan ng dating Pangulong Diosdado Macapagal noong ika-8 ng Agosto 1963. Ayon sa batas na ito, ang mga nagbubungkal ng lupa ang itinuturing na tunay na may-ari nito. Kabilang din sa inalis ng batas ang sistemang kasama, ang pagbili ng pamahalaan sa mga lupang tinamtamnan ng mga magsasaka ay sinimulan. Ang mga lupang ito ay muling ipinagbili sa mga magsasaka sa paraang hulugan at katulad ng presyong ibinayad ng pamahalaan sa may-ari ng lupa. Ang layunin ng batas na ito ay upang gawing independent o
pagbigay ng abilidad na makatayo mag-isa ang ating mga magsasaka at upang sila ay maging responsable na mga mamamayan ng bansa sa ating demokratikong lipunan. Ang isa pa sa mga layunin nito ay ang maiahon ang magsasaka sa pagkabilanggo sa lupang sinasaka at may pamahagi ang lupang sakahan na naaayon sa nasabing batas. Atas ng Pangulo bilang 2 ng 1972. Itinadhana ng kautusan na isailalim sa reforma sa lupa ang buong Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Marcos. Sa atas ng Pangulo bilang 2 po ng 1972, layunin nito ang bigyan ang mga magsasaka ng pagkakataon ng magkaroon ng sariling lupa at kontrol sa kanilang kabuhayan. Ito po ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang mga suliranin sa agrikultura at kahirapan sa kanayunan. Atas ng Pangulo bilang 27. Kaalinsabay ng Atas ng Pangulo bilang 2 ay ipinatutupad ang batas na ito na sinasabing magpapalaya sa mga magsasaka sa tanikalan ng kahirapan at paglilipat sa kanila ng pagmamay-ari ng lupang sinasaka. Sinakop nito ang lahat ng lupa na tinatamnan ng palay at mais. Hindi kasama rito ang malalawak na lupain na tinatamnan ng nyog, tubo, pinya at iba pang pananim. Ang mga magsasaka ay binibigyan ng pagkakataong magmay-ari ng 5 hektarya ng lupa kung walang patubig at 3 hektarya ng lupa kapag may patubig. Ito ay kanilang bubungkalin. Sa atas ng Pangulo bilang 27 ay nagtatakda ng probisyon para sa reforma sa lupa na layunin palayain ng mga magsasaka mula sa kahirapan sa pamamagitan po ng pagbibigay sa kanila ng sariling pag-aari ng lupang sinasaka. Binibigyan po rin po sila ng atas na ito ng karapatan na magmay-ari ng 5 hektarya ng lupa kung walang patubig at 3 hektarya naman po ng lupa kung mayroon itong patubig. Ito ay isang hakbang upang matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka at bigyan sila ng kakayahang umunlad sa kanilang kabuhayan. Batas Republika bilang 6657 ng 1988. Kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL na inaprubahan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 10 ng Hunyo 1988. Ipinasailalim ng batas na ito lahat ng publiko at pribadong lupang agrikultural. Sa madaling salita, lahat ng lupang agrikultural ay napasailalim na ng batas, public man o private. Ito ay nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ipinamamahagi ng batas ang lahat ng lupang agrikultural, ano man ang tanim nito sa mga walang lupang magsasaka. Ibig sabihin nito, lahat ng magsasaka na walang lupa, pinamamahagian ng pamahalaan. May hangganan ang matitirang lupa sa mga may-ari ng lupa. Sila ay makapagtitira ng di hihigit sa 5 hektarya ng lupa. Ang bawat anak ng may-ari ay bibigyan ng 3 hektarya ng lupa kung sila mismo ang magsasaka nito. Ang pamamahagi ng lupa ay isasagawa sa loob ng 10 taon. So lahat ng prosesong yon, inaabot yon ng 10 taon. Ito naman yung mga hindi sakop ng CARP ang ginagamit bilang mga sumusunod. Una, liwasan at parke. Ang liwasan, ito yung plaza. Pangalawa, mga gubat at reforestation area. Pangatlo, mga palaisdaan. Pang-apat, tanggulang pambansa. Yung tanggulang pambansa, ito yung Department of National Defense. Pang-5, paaralan. Pang-6, simbahan. 7, sementeryo. Pang-8, templo. At huli, watershed at iba pa. Ang pagbabayad sa lupa ng pamahalaan sa may-ari ay isinasagawa sa iba't ibang paraan. So may iba't ibang way ng pagbabayad ng lupa sa may-ari ng pamahalaan. Maaaring magbayad ng yung pamahalaan ng salapi ng ilang porsyento at ilang bahagi ay sa panagot o bonds ng pamahalaan.
Ang lupaing higit sa 50 hectares ay binabayaran ng 25% na salapi at 75% ay panagot o bonds ng pamahalaan. Ang 24 to 50 hectares ng lupa ay 30% ng salapi. Ang natitirang bahagi ay bonds ulit ng pamahalaan. Isa pang paraan ng pagbibigay ng kredito sa buwis na binabayaran ng may-ari ng lupa. Yun lamang po mula sa ika-4 na pangkat. Maraming salamat po.